tayo Nagpatuloy ang kasama malakas si na Inang pagulan. ay hindi nila ako Sa kabila ng mapapagpitang pagkidlat at nagnakaw. pagkulog ay patuloy ang Kung tulog alam ng niya na batihan. pinapalo ko rito, Magkatabing ay nakaupo hindi siya sa papayag ikalawang palapag sa ng akin. tore ang Hindi ako magkapatid natatakot. na si Basilio at Ganito Crispin ba lamang tayo? at kapwa-hawak ang Mabuti lubid. pang magkasakit ako ng Tumutugtog matagal pa rin at ang nang kampanya alagaan ang ni dalawa Inang. sa kabila ng malakas Mabuti na pa malakas kaka, na pagulan. magkasakit tayong dalawa. Natakot Huwag mo ang mukha isipin ni yan, Crispin. Crispin. Habang Mawawalan si tayo ng Basilio ay pakakain pilit ng at mamamatay sila sa sama ng loob. Magkano sasahurin mo sa buwang ito? 2 piso lang dahil minultahan ako. Bayaran mo na kaka. Ang sinabi nilang ninakaw ko. Bayaran mo na ha. Aba, kung babayarin ko, walang kakainin si Inang. Ang 2 onsang naninakaw mo raw, sabi ng sakristan mayor, ay katumbas yun ng 32 piso. Ninakaw ko yun. Ang sabi ng kura ay papatayin niya ako ng palo kapag hindi ko nailabas ang ginto. Pero kung nandito ang ginto, ay mailabas ko yun. At kung magsumbong ang kura, Kung maniwala si Inang, ay ikaw lang bahala na magsabi na ang sakristan mayor ay sinungaling. Lahat sila ay sinungaling. Nasabi nila na tayo magnanakaw dahil ang ating ama ay manunugal. Basilio, bumatahin kita ng kalahati dahil sa hindi sunod-sunod ng pagkatugtog ng kampanya at ikaw naman Crispin. Dito ka lang hanggat hindi mo sinasauli ang iyong ninakaw. pamanhin po. Hindi po kami pinapalis ng kura. Kung kaya't, naghihintay ang aming nanay sa bahay ng ikawalan ng gabi. Hindi ka makalis hanggang kasabuhay mo. Ikinakatakot ko ang hindi natin makikita ang ating ina. Nagpasya si Basilio na tumakas upang humingi ng saklolo sa ina dahil sa nangyari kay Crispin. Pinagdugtong-dugtong niya ang lubid ng batingaw at itinali sa barandilya ng haligi. Doon siya nagpadaos-dos pababa ng kapmata. Bibihira lamang kung umuwi ng bahay si Pedro at kadalasan pang sinasaktan ng asawa kung hindi nakakapagbigay ng perang pambisyo. Naibenta na ni Sisa ang kaunting alahas para ibigay sa asawa, subalit hindi pa rin ito tumitigil sa kahihingi. Sa kabila ng lahat, itinuturing niyang kanyang Diyos si Pedro at anghel ang dalawang anak. Inang, buksan mo ang iwang. Inang. Bigyan mo ako ng pera! Bigyan mo ako ng pera! Kulang pa to! Kulang pa to! Nasasabik na si Sisa sa pag-uwi ni na Basilio at Crispin. Ipinaghanda niya ito ng tawilis at kamatis na paboritong ulam ni Crispin. Humingi siya kay Pilosopong Tasyo ng tapang baboy ramo at hita ng patong bundok na siya namang paboritong pagkain ni Basilio. Hindi inaasahan ni Sisa ang biglang pag-uwi ni Pedro na gutom na gutom. Agad nitong sinunggaban at nilantakan ang inihaing pagkain ni Sisa na nasa mesa. Kinain ng asawa ang nakahing tuyong tawilis, kamatis, tapong baboy ramo, at hita ng pato. Takam na takam sa pagsubo ang lalaki habang nababahala naman ang mukha ni Sisa dahil hindi maawat sa pagkain ng asawang gutom na gutom.
Sina Crispin at Basilio, umuwi na ba? Tingin mo muna mga anak mo. May balita daw si Mang Tasyo na kumabasa na si Crispin at si Basilio sa sahod na. Mabuti kung gayon. Huwag mong kalilimutang ipagtabi ako ng piso. Sila'y darating na gutom na gutom sapagkat marami sa pangalaman. Inang, buksan mong pinto. Inang, ako ito. Nabigla si Sisa nang buksan ang pinto ng kanilang lupa. Tumambad sa paningin niya ang Huwag kang buwan mag-alala. ni Basilio Si Crispin ay na naiwan bakas sa ng matinding kumbento. takot sa mukha. Naiwan? Nakapasok At siya si may Basilio buwan? sa dampa at pinangatalan ang buong katawan Salamat at naman, inang Crispin. si Sisa nang makitang may sugat sa Ano loob ba ng yung anak. sugat? Ano pa ka ba? Ako'y tumakas, Inang, nang kalagkarinan sa Kristan Mayor si Crispin at pagbawalan akong umalis hanggat hindi kasampu ng gabi. Nasalubong ko sa bayan ang ilang kawal at nang sigawan ako ng Queen Vive, ako'y nagtatakbo. Pinaputukan nila ako at isang punglo ang dumapi sa aking loob. Kung ako'y hindi na tumakas, ay malamang papalinisin ako sa kwartel at papabugbog nila ako katulad ng ginawa nila kay Pablo. Diyos ko. Salamat at niligtas mo siya. Sadyang walang puso mga guro si Bin na yan. Hindi na rin iniisip ang magiging damdamin ng isang ina. Alam kong ayaw mo ng tuyo, pero pinagluto kita kanina ng masarap na pagkain nang dumating ang iyong amay. Inubusan niyang lahat. Nagkakawa kayong magkapatid. Hindi mabuting kayo na lang ang magsama-sama. Ikaw, si Crispin, at ako. Dako. Si Sisa si Basilio habang tigil ng mukha ang mga mata. Bakit? Hindi ipinagtapat ni Basilio sa ina. Sa may Panagin masabi sa akin na at sa halip ay nag-invento siya. Kunin na niyo yung aking sahod at sabihin, ayaw ko nang magsakristan. Pagaling ko'y makikiusap ako kay Ginoong Crisostomo na anak ni Don Rafael at sasabihin ako na ang magpapastol ng kanyang mga baka at kalabaw. Si Crispin ay maaring tulungan ni Mang Tasyo na hindi marunong manalo. Maaari din tayong payagan ni Ginoong Crisostomo na kumuha ng kaunting gatas sa kalabaw. Gustong gusto ni Crispin ng gatas. Kung aalagaan ko ng maayos ang mga hayop ng Ginoong Crisostomo, maaari ay bibigyan pa rin niya ako ng isang bulong upang patabayin ko. Paris ang pag-aalaga natin sa ating mga hayop. Mangunguha ko ng mga bungang kahoy upang ipagtili at gagawa ko ng mga patibong upang makakahuli ng hayop. Kung ako'y malaki na upang makapag-araro, ay hihiling kung mahiramin ako ng kaputol na lupa upang mapagtaniman ko ng mais at tubo. Sa gayoy, hindi na kayo mananali hanggang hating gabi. Si Crispin ay may papadala na natin sa Maynila upang pag-aralin. Madalas din lamang ang ulo niya ayon kay Mang Tasyo. Sadya sanang inilihim ni Basilio sa ina ang tunay na nangyari kay Crispin. Subalit, sa mapilit na kauusisan ng ina, ay naipagtapat na rin niya. Matagal na nag-iyakan ang mag-ina.
ipinagtapat ni Basilyong hindi na siya babalik sa simbahan at siya ay hahanap ng ibang mapapasukan. Maagang gumising si Sisa. Pinuntahan niya si Crispin sa kumbento. Siya ay nanguha ng sari-saring gulay at sariwang bulaklak sa kumbento. Ang mga sumunubong sa kanya ay masungit na tagaluto ng pare. Sinong Crispin ang iyong hinahanap? Hindi pa siya nasa inyong tahanan? Wala si Crispin sa amin. Hindi raw siya nagkaway kagabi sapagkat... Sino ang iyong lolokohin? Tumakas siya kagabi. Tumakas? Ngunit... Tumakas matapos magkakaroon ng maraming bago. Hindi makagawa ng anak ko. Hindi na makagawa ng gaya ng aking puso. Hindi pala. Huwag ka sa akin magpaliwanag. Doon ka sa mga Guardia Civil. Guardia Civil? Again. Diyos ko. Kasi binabanggit mo, labas na ako yung naabala. Kakamali kayo. Sa pag hindi magnanakaw, hindi siya gagawa ng masama. Mabait ang mga anak ko. Aba, at dito pa nanangis ang babaeng to. Doon ka sa labas. Mangiyak. Si Sisa ay tumatakbong patungo sa kanyang bahay. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Hindi niya madalumat ang nangyari sa kanyang buhay. Nang malapit na siya sa kanyang bahay, ay natanaw niya ang mga sundalo sa kanyang bakuran. Gayon na lamang ang kanyang pagkatakot. Hindi kaila sa kanya ang katampalasanan ng mga taong iyon na walang iginagalang na sinuman, kahit na mayaman. Ang mga Guardia Civil ay hindi mga taong may kaluluwa. Sila ay mga Guardia Civil lamang na walang mga puso upang pamanhikan. Anong bubuting na anong gagandang loob? Hindi nila kinuha ang anak ko. Nag-uusap sila si Sosto Ibarra at ang guro ng San Diego sa isang gulon, sa ilalim ng puno at kapwa nakatunghay sa lawa. Payapa ang mukha ni Ibarra habang nakatanaw sa lawa, samantalang nakabakas sa mukha ng guro ang ilang alalahanin. Inihanap niya ako ng bahay na matitirhan at ginawa ang lahat ng makakaya para sa ikauunlad ng pag-aaral ng mahihirap na batang aking tinutulungan. Paano na ang pag-aaral ng mga bata? Patuloy pa rin po sila. Ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya, ngunit kadalas ay kulang. Dahil sa sobrang kahirapan, walang maitustos ang kanilang mga magulang. Umabot lamang ng 25 ang nakapag-aaral sa mahigit na 200 sa talaan. Napag-isip-isip ko na mas mabuting ipagpatuloy ang balak ng aking ama kaysa sa paghiganti. Ngunit marami po ang nakahadlang sa pagtuturo sa mga bata, katulad ng walang makaakit sa kanila at kulang sa kagamitan. Hindi ba malulunasan ang gayon? Maaari po, ngunit kailangan magkaroon ng gusali para sa paaralan. Dahil kung palagi lamang nakikisilong sa kumbento, ang nangyayari kapag ang pare ay nabubulao sa malakas na pagbasa ng mga bata, kami ay kanyang ninununan. Sisiyan ka ba sa iyong bagong tinuturuan? Oo, dahil wala naman akong magawa. Buenos días. Buenos días. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Señora. Señora. Amigo. Amigo. Adiós. Adiós. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Hindi pa man siya nakakalayo, ay nakarinig siya ng isang marahas na tawag. Iyo'y hindi niya pinansin. Sa muling pagtawag sa kanya ay kasama na ang pagtungayaw. Lumapit si Sisa na taglay sa puso ang malaking pagkatakot. Siya'y namumutla at dili niya naumid. Anong kwa? Huwag mong ikaila at sasamain ka. Naparito kami upang huli ng iyong mga anak. Ang malaking nakatakasan naman ay tinagong maliit. Ginoo, mahababang araw na hindi ko nakikita ang anak kong si Crispin. Inisaan ko kanina magkita siya sa kumbento, ngunit ang sabi lang doon ay... Kung ngayon, ibalik mo ang pera at papabayaan ka namin makalaya. Ginoo, ang mga anak ko pa hindi magnanakaw. Kahit po kami gutom na gutom, bihasa po kami magtiis ng aming gutom. Si Basilio hindi nabibigay sa amin ng kahit magkano. Kahit libutin niyo pa ang aming bahay, wala kayong makukuha. Kami mga marita, hindi magnanakaw ng lahat. Siguro yun ay sumama ka sa amin. Ang mga anak mo'y bahala ng lumitaw at magsauli ng mga kwaltang ninakaw. Sumunod ka sa amin. Hindi,
Kunin niyo lang lahat sa buong bahay. Basta pabayaan niyo lang ako. Hindi maaari. Sasama sa amin. Yamang ayaw niyo akong pariyan. Kaya kanyo lang ako. Mauna nang malayo ang sa inyong paglakad. Dito sa labas ng bayan ay hindi yan maaari. Baka ka makawala. Tayo na. Alam niyo yung type mo. Mainit na at mukhang happy ka. Ibig mo ba mapahinga? Hindi na po. Habang naglalakad si Sisay, pinaghaharian siya ng malaking kahihiyan. Sa ibabaw ng kanyang karalitaan ay may dangal pa rin siyang dapat lingapin. Sino yung dala ng mga guardian? Ay, naku, si Sisa. Bakit kaya? Ano kayang kanyang kasalanan? Kaawa-awa naman. Kayo nagdadalhin sa munisipyo. Hoy, itong gasa ko! Pupunta! Nasaan ang sarhento? May pagbigayanan ba sa Alperes yung tungkol sa babaeng to? Naipag-ibigay alam ko na. Paghintayin niyo lang siya. Wala pang Alperes. Kay babae, maghintay ka rito. Okay pa kami. Kawalan ninyo ang babae ito. Hindi ka tumakas kagad. Baka magbago pang hati sa iyo. Aray! Tangina. RFC? RFC Catering Services? Ha? Brigada kami ito. Nandito ko kami ng president. Basilio! Crispin! Ang anak ko! Nagpasa na kayo! Kanina po! Basilio! Crispin! Nasa na kayo? Nagtatago ba kayo sa akin? Ang anak ko! Basilio! Crispin! Kasara ang bahay ng Alperes habang may posisyon. Labis ang galit at pagkamali dahil sa kontrata ng Alperes sa kanya. Pinasara ng Donya ang lahat ng mga bintana at nakandalo ang mga pintuan. Hayop! Sabihin mong Pinatawag ng Donya si Sisa Nas. Nagkagalitan ng Alperes at Donya. Hindi mo ba't nalalamat na ang salitang Felipe ay galing sa salitang Don Felipe V? Simulan mo sa salitang Filipi at dugtungan mo ng Nas. Sa salitang Latin ay lupa ng mga Indio. Pareho silang huli. Dahil hindi na kontento ang Alperes, imungo niya si Sargento Gomez at nagtanong. Vamos, magkanta rin ka. Tumigil ka na nga sa pagkanta. Marunong palang magkatawa. Kumanta ikaw! Kumanta ikaw! Ba't hindi ka kumakanta, ha? Bakit? Kinuha ng Donya ang latigo at pilit na pinagsayaw ang kawawang baliw.
Puno ng kasiyahan ng Donya kaya't hindi napansin ang pagpasok ng Alperes na galit at tinitigan ang asawa. Hindi mo man ako babatiin? Dumaan ang Donya sa tapat ng bahay ng Alperes at nagkatamang paningin nila ni Doña Consolacion. Parehong matalimang tingin nila sa isa't isa. Sila. Paluin mo sila ng sombrero tulad ng ginagawa ng mga kura. At kung ako'y saktan nila, Hindi ka ba lalaki? ngunit pilay ako. Tulot! Bakit kayo nagkakaganyan? Kayo ba'y naiingit sa akin? At tinatanaw ninyo ako ng pagganyan? At bakit ko naman kayo kaingitan? Kinaiingitan ko pala ang inyong buhok na Naungkat ang pagiging labandera ng asawa ng Alperes samantalang ipinagdikdikan naman ng isang Donya ang pagiging pilay at mapagpanggap na asawa nitong doktor. Ang mga taong nanonood sa paligid ay nasisiyahan. Dumating ang Alperes at sumunod naman ay ang kura na umawas sa pag-aaway ng dalawang Donya. Hindi lamang kayo babae. Nabugbog ko na sana kayo sa sipa. Pangaralan ninyo ang inyong asawa at ang inyong bibihisan. Kung wala kayong salapi, papagnakawin ninyo ang inyong mga sundalo. Lumuwas tayo ngayon din upang magsumbong sa Kapitan General. Ikaw ay hindi lalaki. Sayang salwal mo. Ngunit pilay ako. Nila ngayon din. Ngunit ikaw ay magpadala ng hamon. Dahil sa narinig, ay nagpatid na si Maria Clara sa loob ng kanyang silid. Nakahanda na ang maleta ng mag-asawang de Espadaña para lumuwas ng Maynila. Ibinigay nila ang kwenta ng paggamot kay Maria Clara na umabot ng kung ilang libong piso. May isang pamilya nakatira sa isang dampa na yari sa balo-baluktot ng mga sanga ng punong may kahoy katagalan sa na po isang na bundok. bukas niyong akong May isang payat, putlaing At Diyos bata na pong at bahala may sa sugat inyo sa na paa ang nagngangalang Basilio ang Gusto ko po natagpuan sanang ng umuwi sa mag-anak. amin. Sa Gusto tulong ko nila makita ang aking ina sa at kapatid. kamatayan si Basilio. Nang umaling-galing na, Hindi ka pa itinutulak lubos ng magaling. matasang lalaki At ang magpasalamat ikaw at napakalayo ng iyong bayan. Baka't ibang araw ka na lang at mamaya isarap ang ating Tuwing Pasko po, Ingkang, ay nagsasalo-salo po kaming mag-ina, kahit mahirap lang po kami. Ngayong Pasko po, gusto ko sanang bigyan ng aginaldo ang aking ina, isang anak. Nagtago si Sisa sa libingan ng mga Ibarra at doon nagtagpo na ang mag-ina. Biglang bumalik na ang katinuan ni Sisa, ngunit biglang nawalan ng malay at namatay rin kalooban. Dahil dito, tinawag niyang Pasko ng pangungulila. Nay, ako to, si Basilio! Ang sanay Pasko ng pag-ibig. Nakita ni Basilio si Elias at nagpatulong na mailibing ang kanyang ina. Hirap na si Elias dahil hindi pa siya kumakain at malubha pa ang kanyang sugat. Pinaalis ni Elias si Basilio upang pigin ang kanyang ulo ng maraming ginto at gamitin ito sa pag-aaral ng bata. Ako to, Nay. Nay. Nanay. Nay! Nay! Nanay! Nay! 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 Huwag mo akong iiwan! Sinong babaeng yan? Yan po ang aking ina. Nasugatan ako at may 2 araw na akong hindi kumakain at umiinom man lang. Pakinggan mo ang aking sasabihin. Mamamatay na rin ako at hindi magtatagal. Sunugin mo ang bangkay ng iyong ina at ng akin. Kung walang makakita, hukayin mo ang mga ibinaon kong mga ginto. Gamitin mo yon sa pag-aaral. Dalaga. Mamamatay naman lang ako. Hindi ko masisilayan ang pagbubukang liwayway ng aking inang bayan. Kayong mga nakakita, Unti-unti na lamang nabuwal sa lupa batiin niyo si siya Elias. at huwag ninyong kalimutan Ng ang mga nalugmok taga-San Diego at nasawi ang malaking sa siga dilim na nagmumula ng sa gabi. kagubatan.